kasawsawan, Aling Jocelyn, kamusta po si Mark nung siya ay lumalaki? Yan, ma'am. Mabait naman yan, ma'am eh. Kaya lang, nung nabarkada na, nagagaydan siya. Sabi ganyan, bakit hindi na lang pumapasok? Araw-araw naman, ma'am, binibigyan ko ng pamasahe at pagbaon. Pero nauunawaan po ba ninyo, Aling Jocelyn, na ang mga kabataan ngayon may ibang mga estilo at paraan ng pakikipag-usap sa kanila at hindi na po nagwo-work yung bubugbugin niyo siya o papahiya sa kaibigan Nang bububog sa kanya. o nagawang saktan niyo siya? Hindi yan, ma'am. Hindi rin. Kahit nga, ma'am, pag inuutusan ko yan, hindi ako sinusunod. Puro kasi nungalingan mga peso, sabi niya lagi, lahat. Aha. Siyempre kasi na... Puro kasi nungalingan, bata yung magsisinungaling sa'yo? Laging lasing. Nanay ka? Laging... Hindi nga, baka kaya umiinom kasi nga po napapahiya sa Hindi, mga ma'am. kaibigan. Hindi, ma'am, hindi ako nasusundo, ma'am, sa mga kaibigan. Pagdating niya, ma'am, sa bahay, minsan gabi na. Pero gaano po Sa katotoo bagay, na ma'am. pinuntahan po ninyo siya habang naglalaro siya ng basketball at kinaladkad niyo at sinigaw-sigawan niyo doon? Naman, ma'am, ang laki-laki na niya, gagayanin ko pa. Nasusulsulan lang, ma'am, na-improve siya. Bakit naman yung Kasi, anak ma'am, mo? yan, ma'am, malayo sa amin yan. Ako, ma'am, kapit-bahay. Kapit-bahay namin, Walang ma'am. nagkaroon ng anak mo! Mabait ang anak mo eh! Walang ya! Mabait. Oo! Kasi, Hindi mo anak mo! kasi, kinuha. Okay, sandali lang. Sandali lang, Aling Joy. Pag lumalaya sa amin, saan pupunta sa inyo? Anong ginagawa niyo? Nagiinuman, di ba? Ano ginagawa niyo? Bibigay- Wala! Diretsa ang tanong po, Aling Jocelyn, kayo po ba sa mga anak ninyo nagpapakita kayo na may paborito kayo? Yun! Isa na rin yun! Mamimili siya ng Kasi anak! ito po yung mga bagay na sinasabi po ng anak ninyong si Mark na maaring kadahilanan po kung bakit siya nagkakaganyan. Marahil kaya siya umiinom, may sama ng loob, nagpapapansin. Mayroon po ba kayong pinapaboran sa mga anak ninyo? Pinapayuhan ko anak mo eh! Sandali lang, Ate Joy. Hindi, ma'am. Kaya lang, siyempre, papagalitan namin. Ginagasusan namin, tapos mamaya hindi namin alam. Babagsak sa school. Aha. Kaya, ilang beses na yun, ma'am, bumalik siya. Bakit po? Ano pong pangarap niyo para kay Mark? Siyempre, ma'am, kasi gusto niya raw magpulis daw siya pag tapos niya. Eh, dapat, sinisikap naman ang papa niya dahil isa lang papa niya. Mag-isa lang naghanap buhay. Oo. Tapos pababauna siya 50 araw-araw. Hindi pala pumapasok. Di, kasi Nay, ang nangyari din, ang narinig ko ang napag-alaman ko, sumasama ang loob ni Mark. Bakit kanyo? Kasi paulit-ulit niyong sinasabing mahina ang isip niya. Sinasabi na namin, ma'am, na mag-aaral siya. Tapos lagi niyo walang pang batang kinukumpara, sinasabi niyo daw na sa lahat sa magkakapatid, siya ang pinaka-problema, siya ang black sheep. Siya talaga, ma'am. Oo nga, pero kahit po, hindi niyo po dapat sasabihin. Hindi po ba, Doktora? Paano ba ang approach sa mga kabataan na gano'n na bumababa ang grade, pagkatapos, ayan, sinasabi, mahina ang pag-iisip, sinasabi pa black sheep, dapat bang sinasabi pa ng isang ina yon? Hindi, Chang. Kasi unang-una, ikaw ang bali nagpuput down mismo sa anak mo eh. O, parang sinasabi mo na ito yung anak mo gusto magsikap. Pero paano siya magsisikap kung ikaw mismo ang nagsasabi sa kanya na parang wala kang kakayahan. So, siguro unang-una, Chang, dapat isipin ng isang nanay, pagdating sa ganyang pagkakataon, oo, medyo mahirap ngayon ang mga subject matters. Tapos, pag alam mong mahina, gumawa ka ng paraan. Pwede siguro Tulungan niyang mag-review, mag-aral. Oo. Kasi malaking bagay yung nakikita yung Bakit support. ako na gumagawa ng assignment niya, pati project ka. At na high school na siya. Nang, Yan, nagagalit na si ate. ma'am, Oo. So parang ang sinasabi, Dr. Camille, hindi susuko dapat ang isang ina. Parang ganon. totoo yan kasi, Chang, alam mo, ganito yan eh. Hindi pa pwedeng sabihin mo na ako ang gumagawa ng assignment, ako ang gumagawa ng project. Lalo nyo pong hindi tinutulungan ng bata. Dahil ang pagtulong po sa bata, anak, alika dito. Ano ba ang problema? Alin ang hindi mo maintindihan dito? Ito yung project mo. Sige, tutulungan kita. Ano yung makaya mong gawin? Hindi yung kayo ang gagawa. Kasi nangyayari po doon, kayo
yung nag-encourage na maging dependent sa inyo. Sa inyo aasa. Tapos pag wala na at hindi kayo sasabihin nyo, ikaw talaga, napakabobo mo. So ikaw mismo yung ganun lang nakikita ng bata. Ano pa anong motivation? Ano ang drive ng bata para magsumikap? Alam nyo, meron nung iba, 5 beses nang umuulit ng high school, pero bakit nagtsatsaga? Kasi ang support system, ang nanay, ang tatay, mga kapatid, pinagtsatsagaan na makatapos at hindi kinukutya yung bata para ma-discourage din sa pag-aaral niya. Salamat, Dr. Camille. Alam po ninyo, Aling Jocelyn, wala talagang, sabi nga nila, secret recipe o formula sa pagiging isang ina. Mahirap po talaga yan. Alam natin yan. At alam din naman natin na ang lahat ng ina, pangarap sa anak nila ay magandang buhay. Naniniwala ba doon ang mga sawsawera at sawsawera? Kung tama ang sinabi nyo dun sa tanong ni Chang, abay, iisa lang din ba ang inyong opinyon tungkol sa pinagtatalunan nating issue ngayon? Si anak ba dapat kasama si nanay na medyo parang napuput down nga siya? O dun siya sa tita na sinasabi namang konsentidora? Pula ba o puti? Boto hands tayo mga kapatid. Go! Naku, Chang! Medyo nasad ako ha, kasi ang nakikita ko lang ay pula. Siguro lang hindi masyado pang naiintindihan natin ng ganun kalalim ang mga dahilan ni Nanay Jocelyn kung bakit medyo hindi maganda ang relasyon niya ngayon sa kanyang 18 years old na anak na si Mark. Sa Aling Jocelyn, masakit man po itong aking sasabihin, pero kailangan po naming ipaalam sa inyo at kailangan po namin iparating sa inyo dahil ito po ang mga sinabi ng inyo pong anak sa aming research team. Napakasakit po, patawarin po ninyo ako, pero kailangan ko lang pong sabihin sa inyo na sinabi po ni Mark na para po sa kanya, kayo daw po ay walang kwentang ina. Kasi kung wala akong kwenta, dapat lahat ng bisyo na sa akin. Nasa bahay lang ako eh. Hindi naman ako nagsusugal. Wala naman akong bisyo. Sigarilyo, alam ko. Wala naman po sa bisyo yun, hindi- pero yun hindi pong po. pakikitungo at pagsasalita po ninyo sa inyong dala lang anak po na ano yun, ma'am. Dala lang ng... ay malaking bagay po yun para makaramdam ng ganon ang inyong anak. Kasi kahit sino naman po, Aling Jocelyn, bungangaan nyo gabi-gabi, naririnig ng mga kapitbahay. Siyempre po, ang anak nyo ay hindi na 5 taon, na hindi nakakaramdam ng hiya. Siya po ay 18 na. Mga kasawsawan, madalas daw po silang nabubulahaw ng gulo ng mag-ina. Kaya naman pati po siya ay nakikisali na. Narito po, alamin natin ano ang naririnig niya. Si Annabel Viajador. Pasok! Sandali lang, Annabel! Annabel! Dahilan, bakit nabubulahaw kayo gabi-gabi? Gabi-gabi po talaga, nag-iingay sila itong mag-ina na to kasi po, lagi po silang nagmumurahan. Ito yung natutulog na kami. Sinong nagmumurahan? Ito Ulitin at lang saka yung natin. anak niya. So, bakit po kailangan silang nag-aaway? Bakit Kasi nagmumurahan? napakasutil talaga ng anak niya. Gabi-gabi, lasing kung umuwi, minumura niya yung mama niya. Sino sa palagay mo, Annabel, ang dahilan kung bakit nagkakaganon si Mark? Ano ka lang dahilan? Di sa ang lahat sa bata. Ano ang maging dahilan? Di ba? Dahil kung hindi ka lang, pwede mo kinakasin Paano si Ate Joy ang naging dahilan? Kumbaga parang siya nga ang kumukup-kup kay Mark at nagbibigay ng bahay at nag-aalaga. So alamin nga natin ang panig naman ni Annabel at kung anong alam niya tungkol dito. Magbabalik po ang Face to Face. Hindi niya ginawa sa akin yan dahil lumayas siya pumunta sa akin. Hindi na siya nag-aaral dahil pinahinto na. Hindi. Dahil gusto mo, pagtrabaho niya sa kagad. Kasi sinusulsulan mo. Kasi Facebook Sausawan na mga kapatid. Ito mula kay Cheryl Sagutaon. Hello po, Chang Ami. Face-to-face po talaga ang inaabangan namin dito sa bahay. Lalo na po ang lola kong 91 years old.
Pag face-to-face na po, nakaabang na siya sa harap ng TV kasi paborito niya po talaga ang programa. Parang nagpapalakas po sa katawan niya sa tuwing nanonood siya nito. Pag face-to-face na, halos hindi mo na makausap. At everyday, inaabangan talaga namin ang bagong issues na nakaka-excite po. Ito ang nagpapalakas sa lola ko. More power sa show ninyo.